Bigla naman nag-crave ng big shoes itong kumari ko kaya naman gumawa kami dito sa bahay. Habang nagsasaing kami ay ipe-prepare naman namin itong aming ingredients na gagamitin. Gumamit nga kami dito ng century tuna kaya ayan tinanggal namin yung sabaw. Tapos tinransfer lang namin dito sa hinimay naming mga crab sticks. Sunod naman ay nilagyan lang namin ito ng Japanese mayo. Pero po pwede rin naman yung normal mayo pero kung gusto niyo naman ng mas masarap ay go for this. Tapos halu-haluin lang natin. At dahil kinulang yung mayo namin kaya nag-add pa kami. Tapos halu-haluin lang natin hanggang makover lahat. At para mas lalong masarap ay nag-add kami dito ng cheese. Bali yung ginamit namin dyan yung quick melt. Depende sa inyo kung gaano karaming cheese ang ilagay nyo pero para sa akin mas okay yung mas maraming cheese para mas lalong sumarap. Nung okay na yung sinaing ay sasangkapan naman natin ito. Sa isang bowl ay naglagay lang kami ng 2 tablespoon ng white rice vinegar, 2 tablespoon ng sugar at konting asin. Mimix lang natin ito hanggang sa matunaw yung asukal at asin. Actually meron talaga ang nilalagay dito kaso sobrang mahal. Pero kung gusto niyo naman na medyo pasok sa budget ay okay na yan. Tapos ilalagay lang natin ito sa ating sinaing at mimix lang natin. Sunod naman ilalagay lang natin ito sa ating paglalagyan. Tapos ay papantayin lang natin ito. Nung okay na ay nilagay naman namin itong pinaghalo-halo naming ingredients kanina. Tapos papantayin lang din natin ito. Bali kalahati muna ng mixture ang nilagay namin dito dahil lalagyan pa natin ito mamaya sa ibabaw. Tapos lalagyan ulit natin ito ng grated cheese. Para sa ating third layer ay lagyan na natin yung ating natira pang kanin. Bali ganun lang din ang gagawin natin. Tapos mag-a-add din tayo dito ng furikake at Japanese mayo. At sa huling layer ay lagyan na natin lahat yung ating natira pang mixture. At kapag na-flatten na natin ay mag-add ulit tayo dito ng Japanese mayo at seaweeds. Tapos lagyan ulit natin ito ng grated cheese at Japanese mayo. O diba, puro cheese lang at Japanese mayo. Kapag hindi pa masarap yan ay ewan ko na lang. Then ibibake lang natin ito ng mga 20 minutes. At habang hinihintay namin maluto yung aming big sushi, ay dinipry na din namin yung aming nabiling frozen takoyaki. Wala pa kasi kaming paglulutuan ng takoyaki kaya ayan bumili na lang kami. Ay kapag nagkikrave ka nga naman. Bali niluto lang namin ito hanggang sa ito ay mag golden brown. At syempre kapag may takoyaki kailangan meron ding sauce. Sa isang maliit na pot ay naglagay lang kami dito ng kalahating baso ng tubig at 4 tablespoon ng soy sauce. Tapos 2 tablespoon ng Worcestershire sauce. Ewan ko, bahala na kayo. Basta yan yun. Naglagay din kami dito ng 2 tablespoon ng oyster sauce and 4 tablespoon ng ketchup. Tapos nilagyan din namin ito ng cornstarch para pampalapot sa ating sauce. Hindi ko lang nakuhanan. Lalagyan din natin ito ng asukal pambalanse ng ating sauce. Tapos pakukuluan lang natin ito. Pag ganito na yung consistency ng ating sauce ay okay na yan. After 20 minutes, ito na yung ating version ng baked sushi. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pa-seaweeds. Grabe, super bango at super sarap niyan, kaya itry nyo na din sa bahay nyo. At eto na din yung aming takoyaki, nilagyan din namin ito ng melted cheese. At yung homemade sauce at Japanese mayo. Tara, kain po tayo. Salamat sa panonood. And please don't forget to like and share this video and mag-follow sa page ko, Mama Jo.